payment option. To facilitate your payment, access the Payment Management module and select the Payment Management option. Click on the SPA for the applicable period and choose your payment option. If you paid through an ACA, select Banks/ACA and select the name of the ACA you transacted. Enter the official receipt number and complete your transaction. Posting of your remittance will have to undergo validation and will be posted after 3 days. If you decide to pay through our online payment option, select Online Payment and select your bank. You will then be directed to the online banking application of your selected bank. Once you've finished your transaction, an official receipt number will be auto-generated and you will be issued an EPRS-generated Employer Remittance Report. Your remittance is then immediately posted. The digital world provides us with new and exciting ways to deal with our partners and members. Through these 4 simple steps, the EPRS reduces the hassle of manual transactions and provides an employer-friendly interface that empowers you to update your records and even pay your premiums in the comfort of your own offices. Showing us the future of business-to-government transactions, the EPRS. Ang bawat pinaghirapang kontribusyon ng mga miyembro ay katiyakang benepisyong hatid ng PhilHealth para sa bawat pamilyang Filipino. Ang pagbabayad ng kontribusyon sa ating health insurance ay proteksyon natin laban sa mga gastusin hindi inaasahan sa tuwing magkakasakit. Hindi na magagalaw ang nakalaang budget ng pamilya para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Saan na ba napupunta ang ating mga kontribusyon? Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ang lahat ng pondo ay iniipon o tinatawag na pooling of funds. Ito ay nanggagaling mula sa kontribusyon ng mga miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors, subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors. Gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Ang PhilHealth bilang pangunahing social health insurer ng bansa, ang siyang nangangasiwa sa pondo ito upang matugunan ang mga gastusing medikal ng mga nangangailangan. Kung kaya't ang kontribusyon ng bawat isa sa atin ay napakikinabangan ng lahat. Kung hindi man nagkakasakit at hindi nagagamit ang benepisyong PhilHealth, ang bawat kontribusyong inaambag ay tulong sa kalusugan at kabutihan ng lahat. Paano natutukoy ang halaga ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga employed, pribado man o pampubliko at mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang sahod. Ang hulog ay base sa itinakdang premium rate ng batas UHC at ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals, ang kanilang kontribusyon ay base sa buwanang kita at ayon sa itinakdang premium rate ng batas UHC. Sa tuwing nagkakasakit ang isang miyembro at nangangailangan ng agarang serbisyong medikal, operasyon man o confinement, sa pondong naipon kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga ospital at mga pasilidad na tinustos sa pasyente. Sa taong 2019, ang average support value o sa pagpapagamot ng mga miyembro ay 66%. Ibig sabihin, sa bawat piso ay 0.66 sentimo ang sagot ng PhilHealth. Tiyak na may benepisyong pangkalusugan dahil sa mga kontribusyong kinukuha. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Kaya laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para sa iyo at sa kalusugan ng lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Maging responsabling miyembro, ugaliin maghulog ng inyong PhilHealth contribution.
Ito kasi may upang Ang bawat pinaghirapang kontribusyon ng mga Pilipino ay katiyakang benepisyong hatid ng PhilHealth para sa bawat pamilyang Filipino. Ang pagbabayad ng kontribusyon sa ating health insurance ay proteksyon natin laban sa mga gastusin hindi inaasahan sa tuwing magkakasakit. Hindi na magagalaw ang nakalaang budget ng pamilya para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Saan nga ba napupunta ang ating mga kontribusyon? Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ang lahat ng pondo ay iniipon o tinatawag na pooling of funds. Ito ay nanggagaling mula sa kontribusyon ng mga miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors, subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors. Gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Ang PhilHealth, bilang pangunahing social health insurer ng bansa, ang siyang nangangasiwa sa pondo ito upang matugunan ang mga gastusing medikal ng mga nangangailangan. Kung kaya't ang kontribusyon ng bawat isa sa atin ay napakikinabangan ng lahat. Kung hindi man nagkakasakit at hindi nagagamit ang benepisyong PhilHealth, ang bawat kontribusyong inaambag ay tulong sa kalusugan at kabutihan ng lahat. Paano matutukoy ang halaga ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga employed, pribado man o pampubliko at mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang sahod. Ang hulog ay base sa itinakdang premium rate ng batas UHC at ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals, ang kanilang kontribusyon ay base sa buwanang kita at ayon sa itinakdang premium rate ng batas UHC. Sa tuwing nagkakasakit ang isang miyembro at nangangailangan ng agarang serbisyong medikal, operasyon man o confinement, sa pondong naipon kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga ospital at mga pasilidad na tinustos sa pasyente. Sa taong 2019, ang average support value o sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot ng mga miyembro ay 66%. Ibig sabihin, sa bawat piso ay 0.66 sentimo ang sagot ng PhilHealth. Tiyak na may benepisyong pangkalusugan dahil lang sa mga kontribusyong hinuhulog, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Kaya laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para sa iyo at sa kalusugan ng lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Maging responsableng miyembro, ugaliin maghulog ng inyong PhilHealth contribution. Sana yung ano niya? Okay lang po ang mga ma'am, sir. Abante na lang ang update para at least. Forward na lang po tayo. Para Para yung mga paparating sa likod na lang po sila. mahirapan. Forward na lang po, ma'am. Para po yung mga darating sa likod na lang po sila. Magandang umaga po. Ako po si Geraldine Ugaco ng Data Management Unit ng Collection Section. Habang inaantay po natin yung mga ibang participants, meron po kami
maiksing pre-test or para lang po to evaluate lang po kung ano yung knowledge nyo basically sa PhilHealth. So, I assume po yung mga nandito sila yung mga gumagawa ng PhilHealth reports tama. So, alam nyo na itong mga to. So, later on, meron din post-test. So, yan din naman, para lang malaman namin, ma-validate namin na may natutunan tayo lahat dito. Okay po. So, pwede nyo na pong sagutan.